Hello, sa pangalan ko ng dakilang Panginoong Jesucristo, sa mapagpalang umaga sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong dalawang aralin na tatalakayin para sa araw na ito at bibigyan ng buhay para magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong isitas ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 33. Sabi dito, at sinabi ng alipin, Panginoon, na nagawa na ang ipinag-uutos mo, gayon may maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang ating bahay. Ngayon po, dito po, kung mapapansin natin, ang bahay ng Diyos sinisikap ng may-ari o ng Panginoon na mapuno. Pero, nagpagod na yung mga alipin, kulang pa. Marami pang espasyo, marami pang bakante. Kaya ang pagkasugo sa mga alipin, pumunta sa mga daan at sa mga bakuran. Lahat ng makikita, kinakailangan imbitahan. Ngayon, ipalagay po natin na tayo ngayon yung alipin na sinusugo ng Panginoon. Meron ba tayong tungkulin sa ating lipunan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga likod bahay, upang anyayahan para makisama, makiisa sa tinatawag na pag-iipon-ipon o pagtitipon-tipon ng mga tao para maramdaman natin ang pagkalinga ng Diyos. Hindi po ito literal na isang handaan, kundi spiritual na handaan na walang iba. Ang ating tinatanggap na pagkain, hindi yung pagkain material na pumapasok sa ating bibig at pinakikinabangan ng ating katawan, kundi ng spiritual na tinapay na buhay. Walang iba ang salita ng Diyos. Ito po'y para sa lahat. Kaya po, bawat isa sa atin, mayroong responsibilidad sa kapwa. Ang tanong, paano kung nag-invite tayo hindi sumama? Ang mahalaga, naka-invite man tayo at hindi sumama, tayo yung dumalo, ano man ang napakinggan natin, i-apply ngayon natin sa ating kapwa. Kumbaga, yung salita ng Diyos na isi-share, na ibabahagi sa kapwa. Ibig sabihin, gagamitin tayo para maging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos para ang tinapay magkarating din doon sa ating mga kapitbahay. Kasi kung halimbawa, iba yung pagkakatinanggal sa atin kaya hindi sumasama sa atin, ibig sabihin may problema tayo. Dahil siguro sa atin to, o ugali, kaya hindi nakikisa sa atin. Kaya ang pangyayari ng Diyos sa kanyang handaan, dapat mapuno ang kanyang bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makatitikim ng ating hapunan. Sino-sino po ba yung mga inanyayahan at sino-sino yung mga tinawag ng sapilitan?
Walang iba, yung mga inanyayahan na merong tinatawag na imbitasyon. Kumbaga, halimbawa, alam na ng ating kapwa Sabado may gawain, o kaya Linggo, pero nagmamatigas pa rin. Sila yung mga inanyayahan na hindi makakatikim ng kanyang hapunan. At yung mga sapilitan, ito yung mga taong mas higit na nangangailangan, lalong-lalo na yung walang inaasahan ang Diyos. Na yung mga taong mayroong mabibigat na kalagayan, mabibigat na problema, mabibigat na karamdaman, na halos wala nang ibang maaasahan kahit maubos na ang kanyang ari-arian, hindi pa rin gumagaling. Sila yung mga kinakailangan natin ipilit na ipasok sapagkat chance na yun na yung kanyang pangangailangan sa kanyang karamdaman, ito ang magbibigay sa atin ng oportunidad para sila'y kausapin at tawagin at isama para makarinig ng tinatawag na salita ng Diyos o spiritual na pagkain o tinapay na buhay. Walang iba ang Ebanghelyo. Sabi dito, nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at sa lumingon at sa kanya'y sinabi, kung ang sinumang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati ang kanyang sariling buhay, man ay hindi maaaring maging alagad ko. Ito po ang lilinawin natin. Mapuot. Ang sino mang mapuot. Ibig sabihin, hindi ba meron tayong mahal sa buhay? Ama, ina, anak, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Meron po siyang regular na cycle ng buhay na palaging ginagawa araw-araw. Ngayon, pagdating sa pagiging alagad, kinakailangan isosurrender muna natin yung lahat na connected sa ating mga sarili, maging sa sarili mang buhay. Tama yung sinabi kanina. Kung ibig niyo magsunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Ano-ano po ba yung nakakonekta sa ating mga buhay? Kaibigan, kapatid, kapitbahay, kaaway, lahat ng na nakakonekta sa atin. Kasama na rin yan yung oportunidad, mga trabaho, mga problema, nakonektado tayo. Minsan po yan ang nagpapabigat sa atin. Kaya, sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon, kinakailangan gawin po natin siyang priority. Sa makatuwid, hindi pwedeng sabihin, hindi ako makakadako kasi birthday ng anak ko. Birthday ng kapatid ko. Ibig sabihin, hindi tayo tatawagin karapat-dapat na alagad. Sa makatuwid, kapag may programa, lalo-lalo na yung Ebanghelyo o araw ng pagsamba, nagkaroon ng dahilan na may birthdayan, meron mga tinatawag na may sakit na nasa ospital. Iwanan mo muna yan kahit nga patay eh. Hindi ako pwedeng sumama. Kasi pag tinaas mo dito sa may bandang taas, maraming dahilan ang tao. Sabi dito, may dalawa akong bata, kinakailangan kong sumuki. Pasensya na, hindi ako makakasama. Ano pang sabi dito? Bago akong kasal, hindi ako pwedeng sumama. Ibig sabihin, ang sino mang tao na tinatawag na alagad o lingkod ng Diyos na maraming dahilan,
hindi po siya kakalaging karapat-dapat na alaga. Ano ba mga dahilan? Itong mga sitwasyon ng ating buhay, lalo ngayon, may kalamidad, mayroong ulan, o bagyo. Sabi nga, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang isang alagad, kinakailangan danasin ang sakripisyo. Ito na yung mga tinitiis natin na kahit tayo mabasa, mapagod, maulanan, pinapaliwala natin yan. Yun yung mga tunay na alagad na hindi tinitingnan ang sitwasyon, kundi nakikipag-isa sa programa ng Diyos na walang iba, luwalhatiin natin siya sa kanyang pangalan sa bawat araw ng pagsamba. Kaya kung gagawin natin dahilan ang ating mga nakakunita sa ating buhay, kung kadugo natin, hindi po tayo tatawagin mga alagad ng ating dahilang Panginoon. Sino man hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Lahat po tayo kinakailangan magsakripisyo. Ang krus na ito ay palatandaan ng sakripisyo. Ibig sabihin, kahit tayo nilalamig, kahit tayo nagdadala ng isip, isang sakripisyo natin yung pagdadala ng isip na yan, yung lamig na yan. Sa sakripisyo natin, mabasa tayo, alang-alang sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Kaya po, kung mapapansin natin, yung lahat ng nananalig sa ating dakilang Panginoon, nakikita niya po sa bawat isa sa atin at nararamdaman din natin kung tayo'y tinatawag na alagad. Sapagkat ginagawa natin priority si Kristo. Walang harang-harang, walang balakid. Kahit anuman ang pagdadaanan natin, andito pa rin tayo dahil yun yung pagkakakilanlan ng tunay na mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Sampol, sapagkat alin sa inyo na kung ibig magtayo ng isang bukod, ay hindi mo na upot patayin ang halagang magugugol kung mayroong may pagpapatapos. Baka kung may lagay na niya ang patibayan at hindi matapos ang lahat ng makakita ay munang pasimulang siya'y hindi bakit. Sampol, dinaan ang ating dakilang Panginoon sa kanya. In-invite tayo, nagdesisyon tayo, o brad, aanit na ako sa inyo. Kinakailangan, ilagay muna yung pundasyon. Kasi baka mamaya, pagkatapos ng unang araw ng pag-attend, unang buwan ng pag-attend, katagalan, hindi na ipagpatuloy ang paglilingkod, magsisimulang kutyain ng kapwa. Kaya ang pagiging isang lingkod ay katulad ng isang taong nag-prepare. Kumbaga nagkakaroon ng pagpaplano, ano kaya? Pwede na ba ako? Handa ko na bang paglingkuran si Kristo? Handa ko bang gawin yung pananatili sa templo? Kasi kung nag-umpisa tayo, tapos hindi naman natapos, ang mangyayari po niyan, nagpapasimula tayong lipakin ang ating kapwa. Kaya, ang pagsunod sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, pinag-aaralan po yan. Kinakailangan, handa na nating talikuran ang lahat ng nakakunikta sa ating buhay. Kinakailangan na natin handang isakripisyo lahat yun. Sa makatuwid, turn about face. 180 degrees. Kung halimbawa, manginginom ka, ang talikod mo, hindi nakainuman yung kaharap mo. Magtatapid muna sa pananampalataya. Yan po ay isang halimbawa ng pagsunod kay Kristo. Dapat hindi kagaya doon sa ang isang magsasaka ay hindi dapat lingon ng lingon, yung nag-aararo. Kahit mangyayari nga, liko-liko yung dadaanan ng
Pero kung nakaharap ka na sa direksyon mo, yun na po yung harapin natin, huwag na yung pinanggalingan natin. Bakit pa natin yung babalikan? Saka, sabi nito, nasa binhintag pasimula ang taong tumantay at hindi kayang tapusin. Aalip-alip naman din, tapos kayo, balik na naman sa dating gawa. Hindi pa gagawin ang mangyayari. Talinaga po yan. Isa pa, o alin-alin na kung sasalubong sa pakikinig na ng ibang hari ay hindi mo nakukuha sa sangguni kung makakaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. Ito naman yung kinakaharap natin, mga pagsubok. Halimbawa, una, ilagay natin sa basic na transformation, pundasyon, at siyempre papatibayin natin ang ating sarili. Paano kung ang ating kakayahan o lakas na taglay natin hanggang pang katulad lang ng 10,000 at ang kalaban nating pagsubok hanggang 20,000. Baka hindi natin kayanin. Ibig sabihin, kinakailangan natin ang pagsulong. Kasi kung ang level natin, may mga mabibigat na pagsubok na dumarating sa ating buhay, minsan hindi natin kinakaya at tayo'y pinababagsak, dapat mahanap tayo ng katampi. Natutulong sa atin, maraming mga kapatid na pwede sa ating mag-advise. Huwag natin sarili ng problema. Mag-share tayo sa ating kasama sa pananampalataya para mapaglabanan natin yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ano yung dapat gawin? O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusubo siya ng isang sugo at hinihingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya kung mapupwedeng maiwasan, kung pupwedeng huwag mapagdaanan hanggang kanyang iwasan, kung maaari, iwasan po natin. Kasi mahirap po kasi pag nagpasok sa isang sitwasyon ng problema na tayo rin naman ang nagsigawa. Kaya po, tayo po ang nakakaalam. Ito bang ginagawa ko nito? Papunta ko sa kaayusan kung papasok ako sa problema. Dapat alam po natin yan. Kung ang nakaunang diyang problema, huwag na natin ituloy. Dahil alam natin na tayo rin ay mapapahama. Sabi nito, kailangan ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat ng tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung mapapansin natin, ang pagiging isang alagad, walang iba ang nasa isip niya lang, yung kanyang pinapangilitan, yung kanyang sinusundan, walang iba si Kristo Jesus. Kaya, kung ang dahilan lamang tampak na labahin para hindi ka makadako ng templo, kasama yan sa tinatangkilik na ginagawa natin dahilan, parang sinasadya natin na kung kailan Sabado saka tayo maglalaba. Kaya pagkaisipin palagi natin ang pagiging isang alagad. Merong Panginoon na nag-aantay sa atin at tinitingnan niya ang katapatan natin sa Kanya kung tayo ba'y karapat-dapat na tawaging alagad. Siguro po hanggang dito na lang pag-ibagin natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At anuman ang nating kailangan, karahingan ilapit natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.